Isang makasaysayang araw muli sa ating lahat na mag-aaral ng Baitang Pito, ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Narito tayo sa ikalawang yugto ng ating inaaral na kompetensiya, ang kolonyalismo at imperialismo sa pangkapuluang Timog Silangang Asya. Tunguin na natin. Kailangan nating malaman mula sa mga konseptong tinalakay natin sa nakaraan ang mga bagay-bagay na binigyan natin ng pansin. Pero bago natin tunguin ito, dapat alam muna natin kung ano ang estado ng mga bansa bago dumating ang mga mananakop. Isa na rito ang pagkakaroon na ng sibilisasyon. Di ba tinalakay natin ito noong unang markahan sa inyong week 7 at week 8. Mayroon ng mga imperyo noon, may mga kabihasnan na, may mga Angkor, Funan, di ba? May Sailendra, may Srivijaya, Majapahit, may Malacca. Yan ay mga patunay na mayroon ng sibilisasyon noon pa lang. Mayroon ding pamamahala. Di ba? May mga sila Gadja Mada nga, nabanggit na natin eh. So, ibig sabihin may mga pamamahala na noon. At syempre, may pinuno. May mga pinuno na. Ibig sabihin, sibilisado na bago pa man dumating ang mga Espanyol o bago pa man dumating ang ibang mga mananakop sa bansa sa Timog Silangang Asya. Kaya tunguhin na natin kung ano ba ang nangyari nung pagsapit sa atin ng ika-15 hanggang ika-18 siglo. Okay. Tunguhin natin ano ang dapat nating malaman sa patakarang kolonyal. Ang patakarang kolonyal, malinaw dito na ang thinking ng mga mananakop, sila'y nangingibabaw. Diba? Pumunta sila dito, ang tanaw nila, akala nila sila ang tagapagligtas. Akala nga nila, may obligasyon sila na akayin tayo. Diba? Pero ang hindi nila alam, meron naman na kami sariling pamumuhay noon. Kaya naging superior ang kanilang pag-iisip to the point na tayo ay kanilang mga sinakop na bansa. Diba? Pero later on, gagamitin naman din tayo sa kanilang pansariling interes. Kaya naman malinaw dapat sa atin yung sitwasyon na kaya sila magpapataw ng mga patakaran ay para mag-work din ang mga patakaran na ito sa interes nila. Diba? Ano pa? Dumagdag dito yung kaayusan ng lipunan. Manghihimasok sila sa ating mga panlipunang galaw. Dahil una, pasusunod rin nila yung mga watak-watak na mamamayan sa iba't ibang isla. Tapos, dagdag natin dito yung mga hindi mapapasunod, di ba? Gagamitan nila ng malupit na pamamaraan. Kaya isang sa pamamaraan dito na nabanggit na rin noong nakarang aralin ay yung taktikang maghati at maghari, divide and rule, di ba? Pag-aaway-awayin din nila yung mga katutubo natin upang direkta na tayong masakop, di ba? Kaya higit nilang hikayatin ng mga katutubo labanan ng isa't isa. Ano ang ating layunin na dapat makamit? Ito yan, no? Yang mapatakarang kolonyal at masuri natin. At ito pa yung mga tiyak nating layunin. Yan. Bagtasin na natin. Bakit nga ba mabilis na nakapagpalawak ang mga mananakop dito sa Timog Silangang Asya? 1. Isang primaryang dahilan, hindi tayo makaliligtas dahil nandito ang spice trade. Nandito ang mahalagang kinakailangan nila, ang mga pampalasa ng pagkain. Makikita natin yung ruta, no? Yung Molucas, nandyan, kitang-kita sa larawan. At higit sa lahat, yung mula sa Java patungo sa mga bansang Europa, makita niyo dito yung blue lane, no? Dumadaan sa Indian Ocean, etc. Tapos yung red lane, yung dumadaan sa China, Persia, hanggang makarating sa Europa. Walang ligtas. Kaya talagang ito yung mga madadaanan talaga. Kaya mabilis talaga nakapagpalawak ang mga Europeo dito sa Timog Silangang Asya. Ikalawa, barko ang gamit nila, di ba? Kaya naman mas mabilis silang makararating sa mga pandaragat na mga kalugaran. Kaya ngayong rutang pandagat, una nilang makikita. Kaya naman, ang Timog Silangang Asya, pag tinignan natin yung geografiya niya, di ba? Madadaanan nito ng mga rutang pandagat, di ba? Sa Molucas, kitang-kita naman natin. Unlike sa mga ibang bansa sa Timog Silangang Asya kasi watak-watak, may pang maritimo siya.
Unlike ibang bansa, pangkalupaan talaga sila eh, landlocked. At higit sa lahat, may mga natural barriers yung mga yan. May mga kabundukan, mga bulubundukin, etc. Ikatlong dahilan, abante na sila pagdating sa gamit. Kaya naman, mas madali nilang nagapi yung mga kaharian at estado na mayroon ng Timog Silangang Asya noong mga panahon na yan. Di ba? Okay, dumako na tayo. Ano ang mga patakaran at pamamaraang kolonyal na ginawa nila sa Indonesia, Pilipinas at Malaysia? Simulan natin sa Pilipinas. 1521, narating tayo ni Ferdinand Magellan. No? Portuges ang mga talagang agresibo sa paglalayag. Ngunit, subalit datapwat, mga Espanyol ang nakasakop sa atin taong 1565. No? Noong panahon na dumating si Miguel Lopez de Legazpi at naitatag ang rurok sa kamay nila dahil nasakop nila ang Cabecera, yung capital, dineklara nila ang Maynila bilang kapitolyo ng buong bansa. Though una silang nananahan o nanirahan sa Cebu, di ba? Maynila ang kinoconsider na kapital. Bakit nga ba mahalaga makuha ang kapital ng isang lugar, no? Mahalaga kasi yung kabisera ng isang lugar, ang sentro ng kapangyarihan at sentro ng interaksyon at ugnayang pang-ekonomiko. Kaya bukod tangi ang Espanya nananakop dahil ang Pilipinas, mula sa unang taon ng pagsakop ito hanggang dulo, direkta nila tayong kinontrol. Okay? Sa Indonesia naman, makikita natin, ang Indonesia, taong 1602, pamamayagpag talaga ng isang negosyo to. No? Pag tinignan natin sa pangkabuuan, umikot lamang sa Dutch East India Company ang kwento at storya ng pamamalakad sa Indonesia. At yung pagsakop nga sa kabisera sa Jakarta noong 1619. Makikita natin yung Netherlands East Indies. No? Okay, ano bang meron sa logo ng VOC? No? Tingnan natin. Ang pinakalayunin dalaga dito is yung pagkakalakal at negosyo. Yung unang yugto ng kolonyalismong Dutch na nakasentro sa Verenigde Oost-Indische Compagnie o Dutch East Indies Company. Talagang malaking tubo lang ang interes nila. Kaya technically hindi sila direktang nanakop sa umpisa eh. Kaya noong 1825, di ba, nung bumagsak ito, halos 200 taon higit, no? Inako na pamahalaan yung pagbagsak ng kumpanya na ito. At natural naman nang nangyayari ito, no? Kapag nalulugi ang isang kumpanya, ang nangyayari, mga pamahalaan ng taga-rescue naman talaga niyan. Ano pa? Mababatid natin na dumating yung yugto rin na ang mga Pranses pinanghawakan ng Indonesia. Bakit? Ang labanan kasi sa pagitan ng Pranses at Britanya sa Europa ng mga panahon na yan ay malala. No? Talagang kubkuban ng mga pananakop yan eh. Kaya noong 1808 at 1811 hanggang 1811, sa panahon ng Napoleonic War, pag tinignan natin, panandaliang napamahalaan ni na Napoleon, no, nung Pransya, ang Indonesia, tinignan natin. Bakit? Kasi makikita natin yung pinagkatiwala ni Napoleon Bonaparte sa kanyang kapatid na si Louis Bonaparte, ang kalakhang sakop ng mga Olandes o ng Dutch. To the point na inappoint ni Louis Bonaparte ang kanyang sarili na Loning Codewick o nangangahulugan nito bilang Louis, King of the Dutch. Diba? Mahalagang persona si Louis Bonaparte dahil ito yung magbabagtas sa atin dahil i-appoint niya si William Daendels o si Herman Willem Daendels. Sino si Daendels? Si Daendels ang namahala sa pamamalakad ng sapilitang pagpapagawa, no? Yung Kerja Rodi sa Indonesia. Bakit? Mamaya-maya, later on sa pagsakop na ito, babalik ulit kasi yung Britanya eh. Diba? At ipagkakatiwala sa mga Olandes. Kasi matatalo naman din nila yung France eh, sa Europe, diba? Sa Napoleonic War na napakagastos. Magkakaroon ng kasunduan ang mga Briton at ang Olandes, mga Dutch. At ipatutupad nila yung 1/5 ng lahat ng mga sinasaka nila na dadalhin sa Europa. Diba? Kaya nga 1830, pinatupad yung culture system, sa pilitang pinagtanim, tapos 1/5 ng mga magsasaka, dinala yung mga nasasaka nito o yung maani nito sa Europa. Ano ba yung mga inaani? Ito, tulad ng coffee, kape, tsaa, bulak at tabako.
mga export crops to, na naging dahilan bakit maraming namumuhunan. Ang tawag nila dito, guilders. Mula sa 12.9 guilders, 12.9 million na guilders, umakyat yung halaga ng mga 12.9 guilders na to patungong 74.2 million na guilders. Pero matatandaan natin, may mga malalaking utang na ang Olandes na mga panahon na to, ang Netherlands. No? Kaya naman yung kinita na to, pinambayad ng utang at pinanggawa ng Dutch railway system. Technically, pag tinignan natin, mahalaga lang naman talaga dito yung Malacca at Java eh. Di ba? Kasi ang touring nila sa ibang mga isla sa Indonesia, outer islands. Kaya naman, nung palala ay yung 1910, yung pagkontrol ng lokal ng mga pinuno, yun yung mahalagang bagay na ginawa at isinakatuparan nila. Kasi dito din nakaranasan ng direktang pamumuno ang mga Olandes pagdating sa mga mamamayan ng Indonesia. At direkta pagkontrol din ng Netherlands sa kumpanya ng Dutch East Indies Company. How about Malaysia? Sa Malaysia naman makikita natin yung pagpasok ulit. Again, Portuguese yan. Si Alfonso Albuquerque. Nung nasakop nila Malacca, later on kasi mapapasok din ito ng mga Dutch. Di ba? Pero mahalagang malaman natin ano yung mga patakarang kolonyal nila. Nakipag-alyansa sila sa mga katutubo. Nabanggit na ito no, a while ago. Tapos pagtatayo ng factory port, kasi nga gagawin to at gagamitin ito para sa mga industrialisasyong patakarang pang-ekonomiyang gagawin. At yung spice trade, di ba? At yung gawain pang misyonero. Pero later on, ito na nga, papasok ang mga Olandes, 1641. Nasakop sila ng Netherlands. Pero alam natin na hindi papayag ang isang bansa rito dahil nagpapatagisan nga sila sa Europa noong panahon na yan. Hindi papayag ang British dahil na makokontrol ang Malacca Strait. Napaka-importante o importanteng mahalaga ng rutang ito. Dahil makikita natin, ito yung rutang pangkalakalan. Trading port yan. Diba? Kaya magiging mahalaga ng 1795 yung pagpapabagsak ng British dito dahil aagawin nila ito mula sa mga Dutch. Kaya naman, later on, bibilin nila Francis Light itong Penang. Mahalagang isda rin ito pagdating sa ugnayang pang-ekonomiya. Taong 1796. Kaya naman, sa pagbili nila, diba, Malacca, Penang, at ang panghuling islang napakahalaga, mababanggitan natin si Stamford Raffles, na magpapatupad ng patakarang pang-ekonomiya bilang ang Singapore bilang kanyang British outpost. Maghihiwalay itong Singapore kalaunan. Kasi nga, ito yung pinakadulong bahagi ng Malay Peninsula at gagamitin dito yung mga manggagawa at magbimina. Di ba? Kaya noong 1824, tuluyan ang nasakop ng mga British ang mga lugar na ito ng Malaysia. At isinailalim sa sultanat, ang pagsasailalim sa sultanatong Malay, kontrolado nila yan. Technically, mahalaga kasi yung mga ruta na to. At mahalagang protektahan nila ang mga lugar na to bago makubkub pa ng ibang mga makapangyarihang bansa tulad ng Pransya. Kaya naman, inimpluwensya nila patakaran sa politika, ekonomiya at edukasyon. At tagapagluwas ng rubber, no? At tin, lata at goma ang Malaysia. Napakahalaga nito sa ika-18 hanggang ika-19 na siglo. Tandaan natin, ang goma magagamit yan paggawa ng sasakyan. Yan ang mga raw materials na gagamitin at mahalagang puhunan pagdating ng Industrial Revolution. At later on, pagbabagsakan ng produktong merkado ang mga bansang sakop nila. Kaya naman, sa Malaysia, makikita natin, no, yung rubber at tin na yan sa plantasyon, kakailangan nila ng manggagawa, kaya kukuha sila ng mga Chino. At that time, may influensya na ang Great Britain sa China. Di ba? Dinagsa ng mga Chinong migrante ang rehiyon. Kaya naman, later on, ma-outnumber yung Singapore na lugar ng mga Chinese Malay to the point na kaunti na lang ang mga katutubong Malay. Ulitin natin, napakahalaga ng tatlong lugar, no? Yung Penang, Malacca at Singapore, na magiging bahagi ng Strait Settlement, kalaunan. At dito magwawakas ang ating pagtalakay
Thumbs up na lang kapag natuto kayo sa ating aralin. Thumbs down naman kapag mukhang kailangan pa nating higit na paunlarin. Doon lamang magwawakas ang ating paglalayag sa pagkatuto sa Araling Panlipunan ito. Maraming salamat!